Lusot na sa Senado ang panukalang magtataas sa sweldo ng mga opisyal at kawani ng gobyerno, gayon din ang panukalang pagpapalawig ng maternity leave at paglalagay ng tax exemption sa mga balikbayan box. Inaprubahan din sa Senado ang isang panukalang mag-uubliga sa mga pampasaherong bus na maglagay ng speed limiter para iwas disgrasya. Makibalita tayo kay Tricia Safra. Sa botong 19-0, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Salary Standardization Law 4 o aumento sa sahod ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Sa ilalim nito, taon-taong tataas ang sweldo ng mga nasa pampublikong sektor mula ngayong 2016 hanggang 2019. Kapag naipasa ito sa Bicameral Conference Committee, lagda na lang ni Pangulong Aquino ang kakailanganin para maging ganap itong batas. Target na ipatupad ang unang aumento ngayong Enero. Hindi to living wage. ₱2,000 piso lang ang kabuang itatas ng sahod ng mga tinatawag natin mga rank and file employees. No? Kahit na mataas ang sahod, hindi yan automatically deterrent sa korupsyon. Malayo ito doon sa pinapanawagan naming national minimum wage na 16,000 pesos a month. Ilang mambabatas naman ang umaasang matatalakay sa Bicameral Conference Committee kung patas ba ang pagtaas ng sahod sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at simpleng empleyado. May ilan kasing bumatikos na masyado umanong maliit ang aumento sa sahod ng isang ordinaryong kawani habang napakalaki naman ang aumento sa sahod ng mga opisyal. Halos 58 billion pesos na pondo ang inilaan para sa aumento sa sahod ng mga kawani ng gobyerno ngayong taon. Lusot din sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang palawigin ang maternity leave ng mga empleyado. Sa ilalim ng panukala, magiging 100 araw na ang dating 60 araw na maternity leave ng mga babaeng empleyado ng gobyerno at pribadong sektor. Ayon kay Senadora Pia Cayetano na siyang sponsor ng naturang panukala, alinsunod ito sa 98-day minimum requirement ng International Labor Organization. Layon daw ng expanded maternity leave Law of 2015 na bigyan ng sapat na panahon ang mga kababaihan para manumbalik ang kanilang kalusugan matapos manganak. Ngayon ang mas importante ay manatili sila sa kanilang mga tahanan para maalagaan nila yung mga bagong sanggol. Dadaan pa sa Bicameral Conference Committee ang panukala bago isumite para sa lagda ng Pangulo. Para naman mabawasan ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga bus, ipinasa ang isang panukalang batas na layong obligahin ang mga pampasaherong bus na maglagay ng speed limiter. Lusot na rin ito sa Senado kahapon. Sa ilalim ng panukala, pagmumultahin at maaaring makulong ang sino mang lumabag dito. Lusot na rin sa Senado ang Balikbayan Box Law na layong lagyan ng tax exemption ang mga pasalubong na cargo na ipinadadala ng mga OFW. Itinaas sa 150,000 pesos ang tax exemption value ng mga balikbayan box. Sa naturang panukala, pwedeng magpadala ang isang OFW ng 2 balikbayan box ng sabay basta't hindi lalagpas ng 150,000 pesos ang kabuuang halaga nito bilang shipment. Matatanda ang Agosto noong nakaraang taon ng maraming OFW ang nagalit matapos umanong buksan ng ilang kawani ng Bureau of Customs ang mga balikbayan box. Tricia Safra, GMA News.